Batangas Port. Makakausap natin si Ma'am Aurora Mendoza, ang Batangas Port Manager. Ma'am Mendoza, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo ng RMN DJXL 558. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ng programa. Kumusta na ho ang Batangas Port ngayon? Ano po ang papaano po natin binabantayan ang dagsa ng mga pasahero ngayon pong December 23? I'm sure marami ho mga pasahero pumupunta ho dyan. Ma'am. Opo. Actually po, sir, dumagsa po talaga ang pasahero natin noong Saturday ng gabi hanggang Linggo po ng maghapon. So talaga pong lumobo ang bilang ng ating pasahero at kasama po yung rolling cargos. In fact po, siya po yung sa halos peak season natin, yan po ang nakapagtala ng mahigit na 30,000 na passenger na dumaan po dito sa Pantalan ng Batangas. Sa kasalukuyan naman po, medyo payapa po ngayon ang port, although inaasahan pa rin po natin ang pagdagsa pa uli ng mga pasahero. Kumbaga ito po kasi yung last day ng ating pasok sa mga opisina. Sa inyo pong pagkikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, paano po natin nasisiguro na sapat at tama lang ho, wala hong overloading ng mga barko? Okay po. Actually po, mahigpit po si Philippine Coast Guard sa pag-monitor po ng mga sumasakay sa barko. In fact, doon po sila nakapwesto sa may rampahan para sila po mismo ang nagbibilang ng mga pumapasok. Talaga pong kapag isa, dalawang lumampas sa bilang nila ay pinababalik po nila sa terminal building at iyon po ay nasaksihan ko nung during my inspection po noong nakaraang linggo. Okay. Diyan naman sa seguridad, pagpasok ko ng ating mga pantalan, ng ating pantalan ho dyan sa Batangas, kumusta? Opo. Seguridad, Opo. pinatutupad ninyo? Malaki pong tulong ang mga ibinibigay ng ating mga friendly forces, si Philippine Coast Guard po, si Philippine Maritime Group. Meron din po kaming nadagdag na mga port police personnel dito sa loob ng Pantalan at nag-deploy po kami ng additional guards para po masiguro natin ang seguridad ng mga mananakay po sa loob ng Pantalan. In fact po, nagpadala din po ng mga special response team ang ating departamento sa head office ng Port Police para sa ganon ay may yung police visibility po ay makikita nila sa loob ng Pantalan, sa loob at labas ng Pantalan po. May sapat bang mga barko? Yun po yung isang naging problema sapagkat naghanda naman po sila ng mga barko pero nakikipag-ugnayan po tayo sa Marina kasi sa Marina po ang pagdating sa pagdagdag ng barko sapagkat nung araw po ng Linggo at hanggang kahapon yung ini-issue nilang tickets ay pang sa isang araw na po. So, tinitingnan po natin kung paano po makipag-ugnayan kay Marina para sa pagdagdag po ng permit sa mga mag-a-apply ng mga ibang ruta. So, ibig sabihin may mga pasaherong hindi nakasakay sa araw na schedule nilang pagsakay ng barko? Opo, kasi po yung pong nandito, opo, meron pong mga pasahero, palibhasa po sila mga walk-in, hindi po sila naka-advance booking. Kasi ito pong mga shipping natin dito sa Pantalan ng Batangas, majority po nila mga naka-online booking na po. So pagdating po nila dito, kapag may ticket ka na po, iba-validate lang and then may sigurado ka pong makakasakay. In fact, yung pong ibang walk-in, sabi nga natin, chance passengers, talaga pong nagbabaka sakali lang sila na makasakay. So, pinapabigyan po natin ng listahan yung mga shipping lines para kumbaga may mga no-show sa mga araw ng pagsakay nila, makaka-accommodate po sila ng mga walk-in passengers. So yung mga walk-in na yan, saan sana pupunta? Actually po, itong mga ganito, ang papunta pong Calapan is okay Mindoro. po yung biyahe ng Mindoro. Mabilis po ang Mindoro kasi madami po yung barko. Ang medyo struggle po sa mga pasahero, yung mga long haul po, Katiklan, Romblon. Okay, so mga ilang pasahero po ang last counted ninyo na mga chance passengers ika nga ngayon dyan sa Batangas Port?
wala po akong specific kasi hindi po updated yung nabigay sa akin. Pero marami. Marami na po yung mga chance passenger na nandito. So ang ginawa po, ang iniutos po ni GMJ na bigyan sila ng ilista, and then may number po sila para sila yung priority kapag nagkaroon ng slot ang mga shipping lines. Okay, Marina tayo. Check natin, Jen. Jen, ang Marina. Pwede naman ho sila matulog dyan? Sapat bang Pwede po, facilities ng Opo. Batangas Port? Opo, malaki po yung ating Batangas passenger terminal. Pwede po silang magpahinga dito. Malaki po yun. Maganda po yung amenities, malamig po. And hindi po sila maiinip naman. Although sa loob kasi kung sila po'y maguto, marami naman pong tindahan na mabibili dito sa loob ng Inasahan Batangas natin marami Terminal. hong magpapasko ngayon dyan sa Batangas Terminal. Kung hindi po sila aalis dito sa maaari po silang magpasko dito sa loob ng terminal. Ito lang po yung mga long haul. Yung pong, kumbaga yung turnaround time ng vessel ay matagal po. Okay, sige. Apo. Abiso na lang siguro sa lahat ng mga pasahero online na. Mag-online para sigurado. Tama po yon, mag-online at wag pong lagi po naming ipinapaalala, wag pong makipag-ugnayan, makikipag-transact sa mga fixer na lumalapit sila sa kanila dito sa labas ng pantalan. Marami para ba mga makapasok. fixers dyan? O ano bang racket nila? Ano bang siste? Anong schema ang ginagawa ng mga fixers na yan? May mga lumalapit pero ito po ay amin ng pinabantayan. In fact, nag-additional malasakit helpdesk kami within access road para kung sa ganun. Tsaka po yung deployment po ng additional guards at deployment din po ng paulit-ulit na recording na paalala na wag makikipag-transact. May mga nag-a-attempt po, yung iba naman po hindi naman naniniwala dahil talaga pong pumipila naman sila. Anong inaalok ng mga fixers? Para makapasok sa loob ng pantalan, magbabayad ng certain amount, pero hindi naman po yun umuubra. Siguro po ikasama din yung pag-i-scam sa mga nakapilang mga pasahero. Makapasok sa pantalan, libre naman yan. Opo. Yung pong rolling cargos ang nilalapitan nila, yung mga private car. Okay. Sige po. Alright. Paalala na lang, Ma'am Aurora, sa ating mga kababayan na tutungo ngayon dyan sa Batangas Port. Opo, maraming salamat sir. Paalala lang po, lagi po kayong umantabay sa mga anunsyo ng mga shipping lines na inyong sasakyan na siguro po kapag pa talaga kita ninyong wala na pong tickets, wag na po kayong pumunta sa pantalan at para hindi din po kayo maantala dito sa loob. Lagi po kayo nakaantabay sa mga social media platforms ng ahensya at saka po ng shipping para po updated po kayo kung ano po ang nangyayari dito sa loob ng pantalan. Maraming salamat, Ma'am Aurora Mendoza, Batangas Port Manager. Merry Christmas po. Merry Christmas, sir. Good morning, thank you! Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ito lang Okay, so ang paalala po ng Health Department, iwasan ho natin ang sobrang matatamis na pagkain. Yan. Sobrang maalat. Napakaalat. Napakaalat na mga pagkain. Yung mga soft drinks na yan. Alak, sigarilyo. Yun lang. Tsaka yung puyat. Yan ang iwasan natin. Ngayon po.